Doon po sa huling hearing, mga kababayan, pagpasok po, no? Pagpasok po, mga bossing, nung lawyer ni Kumar, kasi talagang pinipilit ni Bato de la Rosa. Kumar, Kumar, Kumar! Sabi, bungad pa lang po. Eh wala, hindi tayo matutuloy nito. Hindi matatapos yung tong hearing na ito. Kasi wala si Kumar. Ayun, sabi ko, naku, pinahaba na naman ni Bato. Pang-apat, tapos may pang-5 naman ngayon. Which is eto nga po. Hindi man niya sabihin na, hindi na po ito, sabi niya, kumbaga hindi na ito hearing. Ano na lang ito, kumbaga follow up na lang nitong pang-apat. Same lang din po yun eh. Ibang araw, panibagong pagbibihis, panibagong pagligo, panibagong biyahe para doon sa mga a-attend nung hearing na yon. Sa catering naman po, panibagong hahatiran ng pagkain. Ano? Sa mga senador naman po na uma-attend, nagko-consume na naman po ng time. Di ba, Boss Red? Tama ako? Ma'am Maritel? Di ba? Magko-consume na naman ng time, mga kababayan. So, considered as may maaaksayang pera ng taong bayan na naman po dito. So, sabi ni Bato, hindi na to hearing, hindi na tayo maglalagay ng date. Papaatinin lang natin si Kumar. Tapos yung isa, yung kausap ni Picoy, Sir, kailangan pa din ba ako dito? Siguro, ramdam niya na, naaabala na siya. Kailangan pa din po ako dito? Oo, punta ka pa din. Tingnan niyo po yung abalang nangyayari. Tapos wala naman pong katorya-torya yung hearing ni Bato. Ano po? So ngayon, sabi nung lawyer ni Picoy, Sir, na-hospital po si Picoy eh. Ay, si Picoy, na-hospital po si Kumar eh. O bakit? Ayaw maniwala ni Bato. Bakit biglang na-hospital? Ganito, ganyan. Bla 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 bla. Ramdam mo na ayaw maniwala ni Bato eh, mga kababayan. So sabi, hindi matutuloy na naman to. Wala si Kumar. Ano po, na-hospital kasi po nung isang linggo, inaasikaso po namin yung pagsasampa ng kaso doon sa mga gumamit ng kanyang pangalan. Ayan! Sabi ko, napasigaw ako doon. Oy! Ayos ah! So, unang pumasok sa isip ko, si Morales, mga kababayan. Kayo po, tatanungin ko kayo, mga bossing. Sino ang unang pumasok? Bukod kay Maharlika, no? Pero posibleng kasama din po sa kaso yan si Maharlika, mga kababayan. Bukod kay Maharlika, sino pa ang nakikita nyo na unang kakasuhan ni Kumar dahil po ginamit, sinira, negosyante po yan, mga kababayan. Isang negosyante din po yan, mga bossing. Pag kagaya ko po ganito, may simpleng binanat sa akin. Yung mga dati kong kaibigan dito, binanatan ako. Mark, scammer ka daw, ganito, ganyan, kasi ganyan. Nagbenta ka nung kotse, yung pinagbentahan ko, best friend ko yun. No, siguro, nagpapasikatan. Abe, ganito ka daw. Bakit mo ginancho? Ganito, ganyan. Hindi ko na lalaliman. Ganun nakikita ng madaming tao habang sinasabi yun, mga kababayan. Meron ako doon, mga gusto kong bentahan. Yung tipo bang, tara, invite tayo, coffee tayo. Open-minded ka ba? Hindi. Joke lang po. Hindi po yun yung ibig ko sabihin na open-minded, Gusto kong bentahan ng franchise nung restaurant ko dyan sa Pilipinas, mga kababayan. 2 po kasi yun no? Isang Antipolo, isang Marikina. So ngayon, pinapalawak ko, gusto kong bentahan. Nakita nung mga mga tinatarget kong bibili ng franchise. Sabi ko, masisira ako nito. So ganyan lang din po yan, mga bossing. No? Talagang hindi papalagpasin. Masisira ako nito, masasayang yung mga pinaghirapan ko. So sino sa tingin ninyo, mga kababayan, yung kakasuhan talaga ni Kumar? Although hindi pa pinangalanan nung lawyer niya
habang nandun, ramdam na natin at alam na natin kung sino yan, 'di ba? Sabi ni Aljen Dionisio Morales, oh, pati law firm nga ni Ochoa at ni FL Lisa tinanong ni Bato, mai-connect lang. Totoo! Totoo po, mga kababayan. Dito natin nararamdaman na talagang gusto lang nilang mapansin ng taong bayan na may mga ganito. Ano po? Kaso, hirap na hirap po sila kasi yung taong bayan matitino po. Matatalino po. Hindi yung basta sinabi nilang ganito. Basta sinabi ni Bato, okay na yan. No? Wala nang problema yan. Paniwalaan na natin. Hindi. Inaanalisa po, pinag-aaralan po ng taong bayan ngayon ang bawat kilos ng ating mga politiko. Kapag ka ikaw, ramdam ng taong bayan, namumulitika ka lang, sibak ka sa 2025. Di ba? Sibak ka sa 2025, mga bossing. So ako na, ano ko po, mga kababayan. At, eto fresh kagabi lang. Fresh kagabi lang. No? Kagabi dito sa amin, so, umaga dyan sa inyo. Tinanong ko yung bubwit ko. Boss, yung sinabi nung lawyer ni Kumar doon sa dito? Sa Senado. Ano ba? Tuloy ba yun? Sabi pa sa akin, brother, atat na atat ka naman eh. Halatang gusto mong makasuhan si Morales eh. Aba, oo, sabi ko. Yung mga pinaggagawa niya sa ating bayan, yung mga pinaggagawa niya mga yan, nag-aaksaya ng pera ng Senado kung ano-ano ang bibintang. Dapat lang. Di ba, Dasma Jose? Dapat lang, di ba, Ma'am Tina B? Sabi ni Tina B, don't forget to like, share, and subscribe po. O yan, nandiyan sa ilalim yung subscribe button, gayahin nyo lang po yung ginawa ni Dasma Jose. I-comment nyo dyan para ma-shoutout ko po. Sabi ko, dapat lang. Ano ba? Tuloy ba yun? Oo, boss, tuloy. Ayan! Sabi ko, okay na, sige na. Hindi na ako magtatanong ng mga kasunod. Hahayaan ko na lang. Hihintayin ko na lang. Oh. Posible po talaga eh. At kitang-kita naman po natin yung paggamit nila ng pangalang Kumar, mga kababayan. No? Nadudungisan yung pangalan. Lalo na po kung negosyante. Mga bossing. Lalo na po pag naapektuhan yung pamilya, kagaya niyan, mental health, naapektuhan yung kalusugan, posible, mga kababayan. Kaya mahaba-haba pa po ito. Mahaba-haba pa po ito. At i-update ko po kayo dyan. Press 1 nga kayo kung gusto nyo ng talagang i-update ko kayo sa tuloy-tuloy na mangyayari about pag nagkaso si Kumar. Kasi mga bossing, hindi po galing mismo sa akin lang ha. Nung nanood tayo, nung mga kababayan, hearing sa Senado, mismong galing po sa abogado ni Kumar. No, meron po kami kasing sa kakasuhan yung mga gumamit ng pangalan. O hiyari! Mga bossing, tumulik tayo dito. O, asan ba yun?